Sa videong ito ay tatalakayin natin ang meaning ng sound indicator, light indicator, pag-identify kung may issue sa solenoid, automatic cloud calibration, at coin calibration V2. Una, ang insert coin sound, maririnig mo ito kapag pinindot mo ang insert coin sa customer's portal. Ang melody na yan ay nangangahulugang maari ka nang mag-insert coin. Ganito naman ang tunog kapag tinanggap ng coin slot ang pera. Ito naman ang tunog kapag rejected ang coin. Maiksing beeping sound ang maririnig mo kapag rejected ang isang barya. Ganito naman ang maririnig mo pag na-stuck ang barya sa loob ng coin slot. Haharangan ko lang ang exit point ng coin slot para mag-demo. Napansin mo ba ang tatlong beep na mabilis? Ayun ang sound indicator kung nag-jam ang coin slot mo. Slow, consistent beeping sound naman kapag ang coin slot ay naka-ready to accept coins mode pagkatapos mo itap ang insert coin sa customer's portal at tatapos na din ang melody beeping sound dito. Ang susunod naman nating pag-uusapan ay ang mga light indicator ng coin slot. Meron itong tatlong LED light indicator na may white, blue at red color na may kanya-kanyang kahulugan. Kapag color white, ang coin slot ay connected sa router. Kapag blue naman, ay ready nang tumanggap ng coin ang coin slot. Kapag red naman, ay disconnected ng coin slot sa router. Mawawala lang yan kapag connected na ang coin slot sa router. Pag-usapan naman natin ang coin calibration version 2. Pumunta ka muna sa portal upang ma-access natin ang Coin Machine Management. app.sharewifi.cc. Ilagin mo lang ang account mo at pumunta sa Coin Slot Management. Tignan muna maigi kung meron bang update na available sa Coin Slot. Pag meron, i-update muna ito. Balik tayo sa Coin Slot Management. Pindutin ang 3 dots. Coin Calibration V2. Siguraduhin i-delete muna ang coin data by pressing delete all bago mag-proceed. Once deleted na ang coin data, i-test natin ang solenoid. Paano? I-tap lang ang test now at ihulog mo lahat ng klase ng coins. Kahit hindi coins ng Pilipinas, kahit hindi pa ito calibrated. Kung ang lahat ng coins ay tinanggap, okay na okay ang solenoid mo. At kung may hindi tinanggap, ang meaning nito ay may problema sa solenoid ng coin slot mo. Tara, mag-test na tayo. Ang lahat ng coins ko ay tinanggap. Ibig sabihin ay okay ang solenoid natin. Bago tayo mag-start, siguraduhin naka-prepare lahat ng mga coins na kailangan. Tips! Bilang isang responsableng piso Wi-Fi business owner, obligasyon nating magtabi ng mga coins na kakailanganin natin na para lamang sa coin calibration. Mag-proceed na tayo. Mag-prepare ng tigli-5 coins sa bawat halaga na may iba't ibang year bawat isa. Halimbawa, sa 5 tigpipiso ay may year 1995, 1998, 1999, 2005, at 2003. Ito ang gagamitin ko. 5 old piso coin na may iba't ibang year, 5 new piso coin na may iba't ibang year, 5 old 5 piso coin na may iba't ibang year, 5 new 5 piso coin na may iba't ibang year, 5 new 5 piso coin na polygon na may iba't ibang year, 5 new 10 piso coin na may iba't ibang year, 5 old 10 piso coin na may iba't ibang year, at 5 20 piso coin na may iba't ibang year. Mag-proceed na tayo sa next step. I-turn on muna ang automatic cloud calibration at mag-start na tayo mag-calibrate. I-tap ang start calibration. Kung marinig mo ang tunog na yon, ay ready na ang coin slot. Umpisahan natin sa old 1 peso coin. Kapag tinanggap na ang barya, makikita sa calibration screen ang data. Kung piso ang inulog mo, dapat piso din ang makikita sa screen. Kung sakaling ibang amount ang lumabas sa screen, itap mo lang ang delete at mag-insert lang ulit ng barya. Isa pang paalala, kapag umabot ng 30 seconds at hindi ka pa naguhulog ng pang-calibrate na barya, magre-reset ang calibration. Itap lang ulit ang start test para ituloy.
Sa prosesong ito, maari rin tayo maka-encounter na ang barya ay rejected katulad nito. Kung sakaling may rejected na coin, maghintay lamang ng 10 segundo upang hayaan ang coin slot na maghanap ng coin data sa cloud. Maghulog lang ulit para ituloy ang calibration after ng 10 segundo. Pindutin lang ulit ang start test kung nag-reset ito. Ihuhulog ko ulit ang mga na-reject na barya. Ulit-ulitin lang ang prosesong ito hanggang makarating ka sa 20 pesos. Nasa 20 pesos na tayo. Nag-insert ako ng 20 pesos, pero ang basa ng coin slot ay 10 piso. Ang gagawin natin ay itatap ang delete button at ang start test at ihulog lang ulit ang 20 pesos. Natapos na natin ang calibration V2. Ngayon naman ay itetest na natin customer portal. Kung gumagana na ng tama lahat ng barya. Unahin natin ang lumang 5 piso. So far, perfect ang outcome sa lumang 5 piso. New 5 pesos naman. ₱5 na polygon naman ang inex natin. Next, ang lumang 10 piso. Nakaset ang lucky coin natin, kaya may additional na 3 piso after natin maghulog ng 10 pisong barya. Nasa bagong 10 piso na tayo. Next naman ay 20 pisong coin. Sunod naman ay lumang piso. Ang pinakahuli ay bagong piso. Nice! Tama lahat ng basa ng barya, smooth na smooth ang testing. Ano nga ba ang automatic cloud calibration? Bibigyan kita ng example. Kung ang barya ng customer mo ay hindi tinatanggap at ang automatic cloud calibration ay naka-enable, ang coin slot ay maghahanap ng coin data sa cloud server na magmamatch sa coin na hinuhulog ng customer mo. Sa madaling salita, kusang magkakalibrate ang coin slot mo. Tip: kapag satisfied ka na sa coin reading ng coin slot mo, maaari mo nang i-off ang automatic cloud calibration. Kung gusto mong palaging calibrated ang coin slot mo, i-on mo lang ito.